They were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire approached to them and rested on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devoted men from every nation under heaven. And at these sounds the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galileans? And how it is that we hear each of us in his own native language?" Parthians and Medes, Elamites, and resident of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others mocking said, "They are filled with new wine." Let's pray. Thirdly, maraming salamat po God for this time that gather us together. We thank you, praise you, and we hear the words. Lord, we ask you, Holy Spirit, na siya po ang patuloy na musap, turot sa amin, as we hear the message. And we pray, Lord, that as hearing your message, Panginoon, ay gusto po kami ng iyong walang Espiritu. At patuloy, O God, gaya ng aming pag-aaralan, may we filled with the Holy Spirit, and may we be your witness, not only in this place, but in the remote parts of the earth. Lord, we thank you and praise you. And patuloy, God, ako kami nagpapatuloy kang mangusap sa bawat isa kami. Kuhain panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. Sa chapter 2 na po tayo ng Acts. Dito sa ating pag-aaral sa chapter 2 verses 1 to 13 ay makita po natin dito yung arrival of the Holy Spirit sa 1 to 4 at yung reaction to the Holy Spirit arrival yung mga nakarinig. Sa 5 to 13. At doon sa 5 to 13, ay nakita po natin dito, doon sa verse 5 to 12, yung amazement ng mga nakarinig ng pagdating ng Spirit. At doon sa last verse, kung yung iba ay na-amaze, yung iba naman, nandun po yung nakinig.
So ito pong verses 1 to 4 of Acts na isinulat ni Apostle Luke ay napakahalaga po because isinulat po niya dito at makita natin dito yung birth of the church. Ito po yung ating title. Yung birth po ng church. Kung ating pong babalik tanawin yung ating mga pag-aaral at yung pong ating scripture reading maging sa Matthew 16:13 to 18, doon po sa verse 18, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo doon, I will build my church, and the gates of Hades or Paris shall not overpower it. Mapapansin po natin dito na hindi sinabi ng ating Panginoong Kristo na I will continue building my church. Ano po yung mapapansin natin doon? Hindi niya sinabing, I will continue building my church. But ang sinabi niya, I will build my church. Na nagpapatunay lang na yung church dito sa New Testament ay hindi po sa extension ng Old Testament. Pagkat ng Old Testament time ay hindi pa po nag-exist ng church. At malinaw na yung church ay na buo siya nung pagdating ng Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Kristo bago siya umasen sa heaven. At makikita rin po natin dito, no, yung sa hinaharap, sabi niya, I will. So, wala pa siya. Nung sa Matthew, wala pa rin siya kasi yun na sinabi. So, it's in future tense. At sinabi niya rin kung sino yung mag-build. No? Ang sabi niya, I will build. He is the one who will build His church. Malinaw na ang ating Panginoong Kristo sa panguna ng Banal Espiritu ay ibubuin niya yung kanyang church. At siya yung master architect ng kanyang church. Yung ating Panginoong Kristo. So, bakit niya pinapahintay yung kanyang mga alagad nung sabihin niya sa kanila na sa mga nakaraan nating pag-aaral na go to Jerusalem and wait sa pagdating ng Banal na Espiritu na ipinangako ng Ama na narinig nyo sa akin. At nakita natin na nandun yung obedience nitong mga disipulo. Yung nakaraang pag-aaral, sabi nga na una, sabi ni Pastor Joseph, may purpose. Sa pangalawa, may preparation. At ngayon naman, yung feeling ng Banal na Espiritu. Because the church ay hindi siya magpa-function effectively kung wala yung feeling ng Banal na Espiritu. At yung Banal na Espiritu na dumating nung Day of Pentecost ay pareho ng Banal na Espiritu na sumasa atin ngayon ng mga mananampalataya. The same Holy Spirit power is available to us today. At bakit hindi tayo effective
na ganapin yung witnessing na kinuman sa atin ng Panginoon. The same Holy Spirit nung panahon ng Pentecost ay same Spirit sa kapanahon na natin ngayon. Because yung mga lagad noon ay nagpasaka sa banal na Spirit, and the Holy Spirit, siya yung nag-empower sa kanila, siya yung nag-direct sa kanila for witnessing kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, kung ano yung nakita nila sa ating Panginoon sa Kristo. So yung daw po pasahe na ito has subjected po sa much examination. Dahil yung pasahe na ito ay marami ang nakami-misinterpret. No, itong pasahe na ito, lalong-lalo na doon sa speaking of tongues. Dahil po tayo. At yung baptism of the Holy Spirit. No? Yung baptism of the Holy Spirit. At sa uli, wala nang baptism of the Holy Spirit. Pagkatapos ng Pentecost, isang beses na natin maririnig yun sa Corinthian. No? At sa mga susunod ay feeling na of the Holy Spirit. No? So we need to look very carefully dito daw sa pasahe na ito. At ito daw ay story of the birth of the body of Christ. And body of Christ, the church. At makikita po natin dito yung tatlong bagay na pagbibigyan natin ng atensyon. Yung una ay yung daw comment patungkol doon sa day, araw na kung saan nag-occur itong pangyayari na ito. At huwag po natin mamiss yung pangyayari ito. It was on the day of Pentecost. Ano po ba yung day of Pentecost? Ano ba yung day of Pentecost? So yung pong Pentecost ay Greek word, ang ibig sabihin ay 50. No? Dahil ito ay, kaya ito tinawag na 50, dahil ito ay sineselebra 7 weeks after yung Passover. So the next day is 50. Kaya Pentecost. 7 weeks after the Passover. No? So 7 times 7, 49. The next day is the 50th day. Para kinainis nila yung 7 weeks ng 7 days. Kaya pala kumanga. Bakit naging 49? No. Yeah. No. Ito rin, Pentecost ay tinatawag na Feast of Weeks. No? Feast of Weeks, tinatawag din ito ng Feast of Wave Loaves. Babasahin nyo sa Leviticus chapter 23. At itong waves of loaves ay consisted of 2 loaves. 2 loaves of bread na binake po nila sa grain na nanggaling doon sa bagong harvest. So, yung Pentecost came at the end of the wheat harvest doon sa lugar po ng Palestine. And there were cake with wheat, yung fresh harvest ng wheat. So, the first fruit of the harvest and bake it in 2 loaves. At ito pong 2 loaves ay may highly symbolical. Ano po yung highly symbolical? Itong 2 loaves of bread. Pinapakita po na
ang New Testament ay rooted sa Old Testament. May connection po. Kaya po kami nag-aaral ng foundation of faith. Nagsimula kami sa Genesis tungo sa Revelation at nasa Exodus pa lang po. Dahil inihimay po ni Brother Marlon para maunawaan yung pasahe. Nagsabi na para magkaroon ng value yung Old na New Testament ay pag-aralan natin yung Old Testament. Nabanggit din po kanina sa ating pag-aaral, hindi binabaliwala na yung Old Testament. Dahil ito yung nagsasalarawan ng mga mangyayari dun sa New Testament. Rooted yung New Testament sa Old Testament. So yung pong dalawang lobes na to of bread ay sinisimbolo po ng dalawang bodies, no? Which the church may perform ng ating Panginoong Kristo. Ano ba yung, sino ba yung mga dalawang body na yun? The Jew and the Gentiles. Symbolically, yung dalawang lobes ay yung church na perform ng Panginoon sa Kristo, the Jew and the Gentiles. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa John 10:16, kung babasahin niyo po, sabi ng Panginoon sa Kristo, Jesus said, I came first to the lost sheep of the house of Israel, the Jew. But he said, other sheep have I, which are not on this fold. No? Meron siya mga sheep na wala pa doon sa fold. No? Then I must bring them in one flock. Sabi doon sa John 10:16. So at nire-refer niya po rito yung mga Gentiles. Dati yung Jew, ngayon yung Gentiles. No? So dito sa day of Pentecost, God took the Jews and the Gentiles. He brought them together, baptized them into one. So sila ay naging isa, no? Yung church. At may malalim pang pakahulugan mo. Dalawang waves of loaves. Sinisimbolo dito, no? Doon sa Old Testament, binedate po nila ito with leaven. May leaven. Kasi yun ang sabi yung parang mission, no? Yung pamalsa. At yung yeast po, ang sinisimbolo niya ay sin. Napag-aralan natin yun. Huwag mong nagawin ng levadura. So the waves law is only sinasacrifice po nila doon sa Old Testament, no, na merong leaven, ay doon lang po doon sa festival na yun, doon sa Leviticus 23:17. Bakit? Ano yung nais ipakita sa atin ng Diyos dito sa symbolic na ito na ating pinag-usapan? God, wonderful way of telling us that the church is not made of perfect people. Hindi made of perfect people yung church. Perfect. May perfect na ba tayo? No, diba? The church is made up of saints, but saints who are sinful. Hindi natin masasabi kahit na saints tayo, tinawag tayo saints because we are saved, no? And we are called saints. Wala na po tayong bahid ng kasalanan. At makakagawa pa rin tayo. Ang maganda ron ay nare-recognize na natin at nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan. Hindi kagaya nung nandun tayo sa dati, kung gumawa ka, wala lang, okay lang.
So the church is made up of those who have not perfect, but those who are becoming perfect through the process of God. At yung kanyang divine authority at yung kanyang life na mag-work sa ating mga buhay ay siyang magbabago sa atin. At yun po, yung loaves na binake nila na may halong leaven o levadura. Ito po ay isang symbol sa Old Testament. So on the day of Pentecost, in line with the Old Testament prediction, the Holy Spirit came. And what did He do? Anong ginawa ng banal na Espiritu nung dumating dun sa day of Pentecost? At sinabi po sa ating pasahe, He took 120 people who were gathered together into one place. Sinabi po sa pasahe natin, there are 120 people who gathered in one place. At kahit na alam na ng mga disipulo na sinabihan na sila ng ating Panginoon Kristo na darating ang Banal na Espiritu na many days from now, ay na-surprise pa rin po sila. Kaya nabanggit ni Luke dito sa ating pasahe yung suddenness ng pagdating ng Banal na Espiritu. In 1 year, 3 pong feast yung kanilang sineselebra, yung Passover, tapos yung first fruit, tapos yung weeks. So, yung Passover, alam po natin kung ano yung istorya ng Passover. Yung sa Egypt, na nilagyan ng dugo yung kanilang mga hamba ng pintuan para pag dumating yung angel of death, ay lalampasan nila kung sino yung naglagay doon yung makita niya na may dugo sa hamba ng kanilang na pintuan. Kung gusto niyo pong malalim na pag-aaral doon, samahan niyo po kami ay pag-aaral doon sa foundation of faith. So, tapos yung at yung pong Passover ay sinisimbolize ko yung death ng ating Panginoon Kristo. And on the third day, ay nandun po yung kanilang feast of the first fruit. At sinisimbolize naman yun yung resurrection ng ating Panginoon. At kung itong mga alagad ay alam lamang nila yung pangyayari ng celebration ng Passover, ng first fruit at ng weeks, marahil alam nila yung araw ng pagdating ng Banal na Espiritu, sapagkat ang pagdating ng Banal na Espiritu ay dun sa day of Pentecost. Dumating siya doon sa day of Pentecost. At siyempre, alam nila yung bilang. From Passover to day of Pentecost. Pagkat pag-ascend ng ating Panginoong Kristo, after 10 days, dumating yung Banal na Espiritu dito sa mga alagad. And that's the fulfillment of Jesus' promise that when the Holy Spirit will come, ano sa sinabi niya? They will be baptized by the Holy Spirit. Yung baptism of the Holy Spirit has nothing to do with any outward demonstration. Wala po siyang any outward demonstration. It is not necessarily associated with tongues, or fire, or wind. Ito po daw ay incidental. Yung essential dito was the making of a body, one body, at ito yung birthday
of the church. So, mapapag-asanda ko natin yan. Yung mga tongues, saka yung birth, pagdating ng mga spirito. So, nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo doon sa Bethlehem ng Judea, dumating po yung mga shepherd, yung wise men, at meron mga angels, then the stars. But ito po ay isang beses lang na nangyari at hindi na naulit. Ganon din dito sa ating pasahe. The wind, the fire, and the tongues only occur together once in the scripture. Once lang nag-occur. Kahit basahin mo yung buong Acts, nung mangaral na itong mga disipulo, wala pong nabanggit ko that they will baptize again with the Holy Spirit. At makikita po natin yung isang pasahe, noon lamang nabanggit ko rin, yung baptism of the Holy Spirit, doon sa 1 Corinthians 12:13. 12:13 of 1 Corinthians. Sabi ron, the Apostle Paul, baptized with the Holy Spirit after yung sa event na nitong Pentecost ay doon na sa 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body. Sabi po ni Apostle Paul. Hindi po nila nadama. Ang sabi sa pasahe, narinig. Pero hindi sinabing they felt the wind. It was nothing felt. There was no sign of it, no outward evidence, but they all became one. And from them, they were part of the life of Jesus Christ and member one of another. At ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari? Sa mga 120 na nagkatipon dun sa isang lugar, sila po ay na-baptize the Holy Spirit. Ang sabi po, there was a sound of the rush of a mighty wind. Sabi po sa ating pasahe. There was an appearance of tongues of fire, and nandun po sila sa bawat ulo ng mga individual. And there was a strange na phenomenon of language spoken by dito pong mga tao na nandoon. No? Yun po yung sinasabi ng tongues. At ano po yung ibig sabihin itong mga symbols nito? They are the key to the function of the body, of the church. Ito po yung key ng function ng body or the church. Ito yung God's pictorial way of telling us that this body is going to do. Kung ano yung gagawin nitong body of Christ, nitong church. No? At makikita po natin dito, first thing, sabi po, nandun po yung wind. No? Suddenly a sound came from heaven like the rush mighty of wind, and it filled all the house where they were sitting. Yung wind po is a symbol of invisible power. Nakikita mo ba yung hangin? Hindi, di ba? Yung power, yung lakas. No? At maalala ba natin yung sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus doon sa John 3:8? Marahil ay hindi na. Ang sabi po, he that is born of the Spirit is like the wind which blows wherever it desires, and no man can tell where it comes. Walang makapagsasabi kung saan ang galing, at wala rin makapagsasabi kung saan tutungo. No? Yun yung wind.
At this wind, no, it is sovereign, it's mighty, powerful, irresistible, invincible. Amen. But it is also invisible. You cannot see it. Hindi natin nakikita. And this is to be yung characteristic of the church. Sovereign, mighty, powerful, irresistible, invisible, invincible, invisible. This must be the characteristic of the church. It is to be a band of women and men bound together by the life of Jesus Christ, who when they operate, kapag nag-operate po sila, the invisible power, in the invisible power of the Holy Spirit will accomplish great things. Makaka-accomplish po ng great things kapag tayo ay nag-ooperate sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi raw po ito spectacular power. Ito ay quiet. It is a power which does not need props. Sabi ko nga nung nakaraan, no? Hindi niya kailangan yung external support, no? And cannot be stopped in its operation. It is mighty and moved to change and transform. Ito po yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Kaya minsan ay magtataka tayo sa isang tao na dati ay ganun siya, but ngayon ay ganun siya. Hindi natin nakita yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng tao na yun. Kaya tayo ay huwag mawala ng pag-asa. Kapag tayo ay nagsishare in the power of the Holy Spirit, nasa iniisip natin ay wala lang, palunan tayo, but ang Banal na Espiritu ang siyang kikilos at gagawa doon sa transformation ng tao natin sa ngayon. Dahil ang lagi ko sinasabi, no? Yung gagawin lang natin ay yung easy part. Yung conversion ay sa Diyos, yung difficult part. No, that yung symbol of will. Second, yung symbol of fire. In the Old Testament time, pag yung fire ay makita natin yung symbol of the presence of God. Yung sa burning bush, fire yun. Yung nakita natin ba? At hindi lang yun, no? In the Old Testament, it is that which purifies. No, yung fire. Yan ang purifies. Yung which burns up dross, garbage, and waste, and thus purifies. It is used as symbol of enthusiasm. Yung kasigasigan. Yung passion. Strong enthusiasm. Yung purpose. Yung hunger within. At kung makikita natin, sinabi ni Jeremiah, I was musing the fire burn. At ito raw ay symbol to indicate the church that the church is to be characterized by purifying passion. Dapat yung church, kanina yung church ay sinisimbolo nung wind, ng power, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, to speak with boldness, clarity, when we declare yung gospel sa mga share natin. Dito ay yung sa fire, no? It's characterized, yung church is characterized by purifying passion. At nandun daw yung hunger for God, no? Yung church for the purifying to purify lives
no, na mga apektuhan natin as we share the gospel sa mga tao. At sinabi ni Luke, when John the Baptist predicted that Jesus would come to baptize with the Holy Spirit and with fire, ibig po sabihin, no, there will be an unexplainable passion about the church. Unexplainable passion. Meron ba tayong unexplainable passion na sinasabi dito? No? Yung passion natin, no, for the lost. Yung passion natin to share the mighty works of God. Ito yung ginawa ng mga pastor. They share the mighty works of God. No? Nung sila ay nag-speak ng iba't ibang wika, on the day of Pentecost, they are praising God and declaring the mighty works of God. At hindi po fancy mga language lang yung sinalita nila. No? Basa natin doon na iba't ibang nation yung nandoon nagse-celebrate nung Pentecost. No? Then the third symbol was the use of tongues. Nakarating tayo sa the use of tongues. Si Wayne nag-speak tongues dito. Wala ka lang nag-speak of tongues. Sabi na, pag nagkapampangan daw ako, nag-speak of tongues. Sabi na, nag-speak of tongues si Pastor Nong. Di na naiintindihan. Pampangan pala. So ito, yung use dito ng symbol of tongues, no, sabi ko nga, it's not a strange, fanciful language. These were known language. No? Spoken in that very region as well as in other places of the earth. Yung mga tao na nandoon ay naunawaan nila yung mga sinalita nitong mga apostol at yung 120 kabilang sila sa 120 na nandaron. No? Naunawaan nila. They were therefore edifying proclamation. Yung sinasalita nila ay mga edifying proclamation. Hindi mo maintindihan. No? Yung basta lang nagbibigkas ng pangungusap. Yung sa Qatar, nandun kami sa Qatar. Ganon. No? Hindi mo maunawaan. At hindi lang sila nagtatangs. Tapos meron kang nakapasok ako dito na mga naising. Dahil bago ako rin, naghanap ng church na makatinan. No? Ay napasama ko sa gano'n. At meron pa silang sinasabing, ano yun? Yung slave of the spirit. Tapos meron pang snake. Kumagapang-gapang habang nagsa-service. So, hindi ako at least kaya naghanap ako rin. No? So, yung sinasabi nila ay edifying proclamation. No? Itong mga nag-speak of tongues. They instructed, they were intelligent utterances on the part itong mga tao na nandoon. They were praising God with this language. No? Yung kanilang mga sinasalita. At yung mga tao nakapalibot sa kanila ay narinig nila. No, yung mga sinasabi nila patungkol sa mighty works of God. No? O ano yung purpose? No? Now, that is the purpose ng feeding of the Spirit. No? It is always to enable us, no, to speak with boldness, clarity, sincerity, and earnestness. No? Yung maalab at seryoso, masigasig, no? na mangungusap tayo. Kaya nga yung iba, pag napuspos sila ng Holy Espiritu, kahit bawal, hindi nila mapigilan. But God given us the wisdom, pagbawal, kasi ba, makulong ka dyan, no? Pag nasa Saudi ka, o sa mga lugar na bawal yung paghahayag ng salita ng Panginoon. Masigasig at
seryoso nilang sinasabi, sinasalita yung kamangha-manghang gawa ng Diyos, no, sa mga language na naintindihan ng mga nasa nanggoroon. At itong mga 120 na people na ito, people of God, ay nag-push sila, sinakop sila ng Banal na Espiritu, napuno sila ng Banal na Espiritu, kaya sila ay namusap ng mga bagay patungkol sa mga kamanghamang ng gawa ng Diyos. And then several times in the same book sa Acts, sabi ko kanina, we will find that it was the disciples were filled with the Holy Spirit, but they did not speak in other tongues. Napuspos sila ng Banal na Espiritu, pero hindi sila nag-tongues, kundi nangusap sila dun sa kanilang language. Kung sinasabi nila, nagtatangs ka ba? Tayo, magtatangs ka yun. Hindi ako nagtatangs. Wala ka na mababasa doon sa Acts, no, na yung mga alagad ay nag-speak pa ng tongues. They speak their own language. Kaya sila nag-speak nung time mo. There are so many people gathered on the place celebrating the Feast of Pentecost. Sabi dito sa pasahe, iba't ibang nasyon sa ilalim ng langit. No? At mamaya, sinabi pa niya, ilok. No? Maganda, sinabi pa nilok yung mga lugar kung saan yung mga nagdatingan dito. So, yung mga disciples ay hindi na nangusap, no, noon, other language, they spoke in their own language. But it was always unto utterance. They were filled that they might speak. Filled with the Holy Spirit, they spoke. That is what the filling of the Spirit is for. It is that Christians might speak with boldness, clarity, and action. Yung the act of anointed. But always, not always in tongues. So, at ito yung sinisimbolo ng the church. Here is what the church must be today. It is what it has been in any age when it has been what is called to be. It is to be filled with power, na yung church ay puspos ng kapangyarihan, ng passion, at ng proclamation. Exciting daw sa panahon natin ngayon kapag ito ay nakikita, kapag yung church ay nakikitaan natin ng mga ganitong marks. At sabi po, there are demonstration, spectacular, miraculous demonstration, but outbreaks of resistless power. Hindi ma-resist yung power na meron yung church kapag sila ay napuspos ng Banal na Espiritu. Kagaya daw nung hangin, no, na umiihip siya kung saan niya nais. Leading out into new ventures, new methods, new approaches, filling man with passion and hunger for God and reality which consume and draws of garbage, yun naman fire. No? At yun yung nagbabago ng buhay ng tao. At yung Diyos na makapangyarihan kumikilos sa bawat mananampalataya na kinasiya ng Banal na Espiritu at pinagturuan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay nandun po yung kasigasigan, yung pagpupusigi, yung passion to share, to declare the mighty works of God.
Then pagkatapos dun sa verse 5 to 13, sa verse 5 to 13, dito na sabi niya, now there were dwellings in Jerusalem, Jews, devout men from every nation until under heaven. And at these sounds, the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how it is that we hear each of us in his own native language? Ganyan po yung sinabi nabanggit po rito ni Luke. Parthians, Medes, Elamites, and resident of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya belong to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own language the mighty works of God, and all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others were mocking, said, they are filled of new wine. So si Dr. Luke po ay very careful na dinescribe niya po sa atin itong mga lugar na ito na sinabi niya dito. At sila ay na-amaze doon sa pag-speak nitong mga 120 men, no? Nung iba't ibang wika, iba't ibang language, no? Na-amaze po yung mga ito. So, ito pong mga dito po sa ating pasahe, sabi po rito, they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven. At yung pong time ng Passover season, no, dahil sinabi ko, 50 days after Passover, yung Pentecost, yung time ng yung Pentecost, ay maraming tao nasa lugar na yun, sapagkat sila ay nagdadatingan doon. At binibilang na nasa around millions of people yung nagkakather. Thousands of Jews present who came from all over the earth, no, to Jerusalem dito po sa panahon na ito. No? There were pilgrims from all the nation, iba't ibang karatig bansa po nila ay nagtungo sa Jerusalem. At ang sabi po ni Josephus na historian, yung population po normally doon ay nasa 150,000 lang. But dito sa time ng Pentecost ay napakalaking bilang ng mga tao ang bumagsak. At ito ay umaabot ng over 1 million. So yung city ay napuno. Even yung mga suburbans daw ay napuno. At nandun sila sa mga hillside o sa mga camp. Ito mga hindi mo ay nagsaselebrate nitong Feast of Pentecost. At napakalaking multitude yung naroon. At ang sinabi na banggit po rito, they were Jews. Jews. They were not Gentiles. They were Jews. But they had been brought in from all part of the earth. No? Tinipon silang Diyos. No? Upang sama-sama sila. At sila'y sama-sama nilang narinig
yung mighty rushing ng wind. Narinig po ng karamihan yung sounds ng hangin. At ang sinasabi pa nga po ay para daw itong ihip ng tornado. Yung lakas ng sounds na narinig nila, but hindi nila na-felt o naramdaman. Sa verse 6, does not refer to the sounds of tongues. In sa verse 6 ng Acts, ng ating pasahe, no? Ang sinabi ron, mighty rush of winds that brought to the people from all over the city. And dun sa verse 2, ang sabi ko ron, suddenly a sound came from heaven. Suddenly. Bigla-bigla siya, surprise. At nung marinig nila yung rush together, sila ay nagtungo dun sa temple courts. Kasi kung mababasa natin, God turns on the great ceremony. No? At narinig po ito ng mga karamihan na parang sila ay tinatawagan. Sa ating panahon ngayon ay marami din mga siren, lalo na yung panahon ng pandemic. Pag narinig mo yung siren, alam mo na, mayroon po sa mga bahay. But minsan, yung siren na narinig natin, ay hindi natin binibigyan ng atensyon. Hindi kagaya nito mga tao dito, kung marinig nila yung sounds of wind, ay sila nagtungo sa lugar, no? Upang alamin kung ano ba ito? Ano ba yung nangyayari? So imagine daw natin yung effect doon sa Jerusalem kung narinig nila yung mighty sounds of wind, no? Na bigla-bigla na lang dumating, no? At ano yung mararamdaman nitong mga tao. They came rushing together into the temple. When they arrived, they were additionally bewildered because each one heard the speaking in his own language. Narinig nila na nagsasalita sila ng kanilang mga wika. Ito ang mga naroon. No? At hindi basta-basta nagsasalita lang. No? Narinig nila, naunawaan nila, no? Yung kanilang mga sinasalita. At sabi nga nila, sila ay mga Galileans who were speaking over 16 different languages. At kung makikita po natin itong mga tao na nag-speak ng iba't ibang wika, they are not educated people. Yung iba nga, mangingisda lang. So hindi nila mapapag-aralan yung ibang wika ng kanilang mga karating bansa. Or else, you need to, even sa tayo nga, pag pupunta ng Japan, nag-aaral ka ng Nihongo. Tapos yung mga nalaman mo, kaklasa lang. Dito nga, ang tagal ko, gusto mapag-aralan, Arabic. Ang napag-aralan ko, hindi. Kasi yan ang mga kasama ko sa trabaho. Sila yung mga, pero kung nakasama ko mga Arabic, siguro malaking points, di ba? Nakakausap mo mga Arabic. But natutunan ko, hindi kasi kasama mo sila araw-araw sa site. Kaya minsan nung na-interview ako, no, you know, hindi. Sabi niya, sagot ko, hindi. But these people are not educated people, no? But nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, no? Bakit? No? Yun ang tanong ng mga nakarinig. Pero yung iba, sabi nila, sila ay mga lasing. Mamaya ko yun sa dulo. Nakapagsalita sila ng over 16 different languages. No? It was quite evidence that these people were not educated. No? It was difficult for any believer na peasant would learn these languages. No?
At kung pag-aaralan mo din ang mga ito, it takes time. But doon is a sudden, quick. Ora mismo, nung time mismo na yun, ay nakapag-speak sila ng iba't ibang wika, sapagkat iba't ibang tao, iba't ibang nasyon, yung mga naroon, at kailangan nilang marinig yung mighty works of God. Kung kaya sila ay napuspos ng Banal na Espiritu, and they speak with their language. Ngayon, makakarinig ka mo nag-speak of tongues, ay hindi po natin pinagpindihan. Kasi baka ibang language yung sinasabi nila. So hindi po siya edifying. Sabi sa Corinthians, kung mag-speak of tongues tayo, kung may mag-speak of tongues sa inyo, kailangan ng interpreter para maintindihan ng mga naroon. Or else, ikaw lang na-edify, hindi edifying sa mga naroon. So, hindi yung ganang nag-speak of tongues ka ba? O hindi. At maraming mga tourist, at wala daw mga tourist guide doon. Nakasama nito mga pilgrims, na mag-interpret ng mga sinasalita nila. Hindi kagaya kung pumunta tayo ng ibang lugar, merong tourist guide, meron taga-interpret ng mga sasabihin. But dito hindi. It's a kamanghamang na gawa ng Diyos sa kanyang pagkakala. Kaya tayo bilang mananampalataya ay wala tayong madadahilan sa Diyos. Kapag sinabi natin, wala akong alam, hindi ko pa, ako lang pa yung alam ko sa Bible. Hindi ako marunong mag-share. So, hindi ko dahilan yun. Kaya nga nagalit ang Diyos kay Moses Kasi ganun yung kanyang dahilan. Yung pag-aaral namin ang nakaraan sa Exodus. Galit ang Diyos kay Moses because sabi niya, I'm not an eloquent person. Hindi ko kayang magsalita sa harap ni Pharaoh. Tapos sinabihan siya ng Diyos, ako ang iyong magiging bibig. Ilalagay ko sa mga bibig mo ang iyong mga sasalitain. Sabi ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya yan. But then sabi ng ng Moses, maybe umanap kami ng iba. Hindi na ako. At marahil na hindi ko magagawa, baka hindi mo rin magagawa. Parang ini-insult niya ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos sa atin, kapag may pinagawa yung Diyos sa atin, He will empower us. Sasamahan niya tayo. And He will enable us to speak. Kaya nito yung mga ito. He will enable us to speak. At kapag nagdahilan pa tayo, sabi yung dun sa kasunod na verse, nasa 4:14 ng Exodus, naghalit ang Diyos. So kapag ikaw ay sinabi na nilagay sa iyo habang naglalakad ka sa park, nalakad mo yung aso, at may nilagay sa iyo yung Diyos doon, at inuudyokan mo ng Banal na Espiritu, nasyaran mo siya, sinabi mo hindi mo kaya, then magagaling ang Diyos. So they are filled with the Holy Spirit, kaya sila ay nakapag-speak ng different languages. At ito daw ay mahalaga. Mahalaga na ni-note ni Luke yung mga names nito mga localities na may mga different languages na binanggit po nito ni Luke. At pansinin po natin yung mga lugar. Yung nagsimula po si Luke doon sa east part. East part ng kanyang listahan, the east part of Jerusalem. Sabi niya yung Parthians, Medes, Elamites,
and resident of Mesopotamia. Yun po yung nasa Ispar. At pagkatapos nag-move siya doon sa north part. Yung north part ng kasama rito yung Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, which were all Roman provinces of Asia Minor. At pagkatapos ay nag-move po siya banda dun sa south, sa Egypt, and parts of Libya belonging to Cyrene, dun sa North Africa. Then after ng south, galing siya ng east, nag-move ng south, ng north, ng south, at tumungo siya bandang west, yung Rome, yung Cretans, then again, yung south, yung Arabian, and yun po yung from all parts, they said, narinig nila yung mga tao nito na nagsasalita ng kanilang mga wika with pinoproklama nila yung mighty works of God. Though they were speaking in different language, they were saying the same things. Hindi magkakaiba yung sinasabi nila. Iba't ibang wika, pero pare-pareho yung kanilang binibigkas na salita, yung mighty works of God, yung kanilang dinideclare. Pare-pareho sila ng sinasabi, even sila yung sasalita ng iba't ibang wika. So, napaka magnificent. They were praising God. They were speaking how great God is. And they were telling him how great they thought who he was. They were worshiping and praising God in sa mga sinasabi po nila. That was the phenomenon that arrested yung attention po nitong great multitude na nandoon sa temple courts. At mapapansin din natin yung sinabi ni Lot, yung nirecord po ni Lot. Sabi niya, nagbanggit po siya rito ng dalawang kataga. Sabi niya, they were amazed and bewildered. Namangha sila. Sila ay nataranta, nagkagulo at nalito. Twice sinabi po rito that they were amazed. At yung pong ibig sabihin nito sa Greek, to push out of their senses. Yung exactly sa ating wika, sa ating kapanahonan, they blew their minds. Yun po yung kataga na ibig sabihin no? It blew their mind as they heard yung pong phenomena na ito. At sabi ni Luke, they were bewildered. Sila po ay nataranta at nalito at nagkagulo. At yung pong exact word noon, yung hit hard or stunned. Nagkagulo sila, na-amaze, nagkagulo sa mga narinig nila. Na itong mga Galilean peasant ay nangungusap sila doon sa kanilang mga language, sarili nilang wika. At meron pa pong mga kataga na nabanggit dito. They wondered and they were perplexed. Sabi po, doon sa ating kasahe. They wondered and they perplexed. Naguluhan sila, nalito, doon sa kanilang mga narinig. At sila ay nagtanong sa kanilang mga sarili kung ano yung behind sa pangyayari na ito.
Difficult to think, bakit nangyari yung mga bagay? Bakit nagganap yung mga bagay na ito? Yun ang kanilang mga katanungan. At ano ang ibig sabihin ng mga ito? At sila ay nagtatanungan. Ano yung behind doon sa mga kaganapan na ito? At ano yung purpose? Bakit nangyari yung mga ito? Bakit ito naganap? At ito yung nire-represent ng ibang group na nabuksan yung kanilang mga isipan na handa silang mag-investigate kung ano yung nangyayari at kung ano yung nagkaganap. At upang malaman nila kung ano yung makahulugan nito. But meron namang ibang grupo, na nag-ridicule, nag-mock doon sa kaganapan. Even sa panahon natin ngayon, when we share the greatness or yung gospel or yung mighty works of God, meron mga magbubusisa. At meron namang mag-reject. Same thing doon sa panahon nila. Pinakita ko sa ating basahin. Sa dami ng mga tao, yung marami ay nagbusisa. Ano ang ibig sabihin? Even sa ating paghahayag ng salita ng Panginoon, yung iba, maraming katanungan, uhaw sa salita ng Panginoon, nananaliksik, nakikinig, but yung iba, sarado na kayo. Sarado yung tayo, ni-reject. Hindi lang sa panahon natin sa panahon din ito, noon pa. But, ang sabi ng Panginoon, you will be my witness. Amen. You will be my witness. So yun yung lagi natin tatandaan. Huwag nating ipanghina ng loob yung reject tayo. Yung, binisip tayo ito sa inyo. Ay, hindi, meron kasi lakad. O kaya, i-invite kita. Sige, pagdating ng linggo, ay nagbago yung isip. Meron palang ibang gagawin. Huwag tayong panghinaan ng loob sa bagay na. Lagi natin isipin that we are witness ng ating Panginoon in season or out of season. At yung banal na spirito, yung siyang mag-empower sa atin. At sabi niya, siya ang manguna, siya yung enable us to speak. Yung mga to, hindi marunong magsalita yung mga to. Kagaya rin natin. But napuspos sila ng banal na spirit. Kung kaya sila ay nakapangusap even ng iba't ibang wika. Nakita ng mga tao, yung nangyayari doon sa temple. Na-amaze sila, namangha, nalito. At yung iba nagbusisa, nagtanong, at yung iba nag-reject. Pero sa isang lugar kung saan ay nasusunog yung church. Nasusunog yung church. So nasa labas yung mga member, at yung pastor, tinitingnan lang, nasusunog yung church. Maya-maya, ay napansin itong pastor, yung isang lalaki na nasa tabi niya, tinanong siya ng pastor. Sabi niya, di ba ikaw yung lagi kong i-invite na pumunta sa church? Sabi niya natin yung kwento. Tahimik, Hindi pa, pastor. Sabi niya, ikaw yung lagi ini-invite ko sa church. Sabi niya, na lagi mo nire-reject. At bakit nandito ka ngayon? Na nasusunod yung church. Ang sagot ng lalaki.
Siya yung sunog. At sabi ng lalaki, kasi po, ngayon ko lang nakitang nag-aalam ang inyong iglesia. Kaya ako nandito. Hindi niya nakikitang nag-aalam yung church, nag-aalam sa pag-ibig ng Diyos, nag-aalam sa pag-share ng gospel, nag-aalam the proclamation ng mighty works of God. Kaya wala siya sa church. Kaya nandun siya. Ngayon ko lang po nakita nag-aalam yung iyong church. Hindi po ba gusto natin marinig sa mga na-invite natin na nag-aalam yung ating iglesia? Gaya nitong mga narinig, nitong iba't ibang tao, nandun sa templo, no? O nandun sa lugar na nagtipon yung 120 na nagsasalita ng iba't ibang wika. Na-amaze sila. Pumunta sila roon, ras, tumakbo, at nagusisa, inalam kung ano ang kahulugan, kung ano ang nangyari, kung bakit nangyari ito. Ayaw po ba nating makita yon sa ating church na ano na yung nangyayari sa iglesia na yun? Nag-aalab sa ibig, nag-aalab sa pagproklama ng salita ng Panginoon. No, hindi yung nung isa nasusunog na. Praise God that ipinakita po niya sa atin, no, kung paano niya itinig, binabis na yung mga 120 na tao na ito. At isa pong ano rin, no? Pag sabi ng iba, kapag hindi ka raw nabautismo ng Banal na Espiritu, ay, you are not Christian. Pansinin po natin yung kaganapan dito, they are Christian. Mga disipulo sila ng Panginoon. But dinaptize sila ng Banal na Espiritu. Sabi, pag hindi ka raw nagtatangos, wala daw ebidensya na ikaw ay so hindi po yung patunay na tayo ay indwelt ng Banal na Espiritu. Once tayo ay nag-repent, tinanggap yung ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon na pagpagligtas, then the Holy Spirit will indwell us. Kaya yung pong baptism ng Banal na Espiritu, dito po, sabi ko kanina, this is the first time and the last time sa Corinthians at hindi na po nangyari yung baptism of the Holy Spirit. Ang command po ni Apostle Pablo, we should be filled with the Holy Spirit. We should be filled. Yung feeling of the Holy Spirit ay continuous po yung feeling. But yung baptism of the Holy Spirit ay twice lang. Yung sa Pentecost at yung sinabi ko dun sa Corinthians. But feeling of the Holy Spirit ay continuous po yung feeling. When ikaw ay filled with the Holy Spirit, then He can do mighty things for the glory of God. Yun po yung kaganapan doon sa Day of Pentecost. Bakit doon sa Day of Pentecost? Sapagkat doon nagkatipon yung maraming tao na ginamit ng Diyos yung kanyang mga alagad at dinimunan ng country to proclaim yung mighty works ng Diyos. So, praise God po at muli sa pagkakas yung ating Panginoon sa kanyang mga salita. No? Kapag tayo ay puspos ng Banal na Espiritu, we can do mighty things for the glory of God. Amen.
Diyos, kami po ay nagpupuri para sa isin ng salita. Sa pamungan ng inyong Espiritu, sa pangunawa ng Divino sa Lord, thank you, God. Lord, mataano, pinasukus mo ng mga Espiritu, yung mga disipulo, even yung mga 120 person ng panahon ng Pentecost. Same Spirit of God ang nag-good well po sa amin, Panginoon. Paano sa pangunan ng inyong Banal na Espiritu, sila po ay nakapangusap ng ibang wika, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. The same Spirit na meron po kami. Kaya kami po ay makagagawa ng mga kamangkang bagay, Panginoon, sa tulong ng inyong Banal na Espiritu, sa ikulalahati ng inyong banal na pangalan. Lord, patuloy, patawarin mo po kami, Panginoon. Pagka, bisan, Panginoon, ay hindi namin nagagawa yung command mo po sa amin na kami ay maging witness, Panginoon, ng witness, Lord, ng iyong buting gawa, Panginoon, yung kung ano po yung ginawa ng aming Panginoon Kristo, God. Lord, forgive us, Panginoon, and we pray na patuloy sa tulong ng iyong mga Espiritu, Panginoon, maging buhay na witness na po kami sa aming pamilya, sa aming trabaho, saan naman kami dakudalhin, Panginoon, ay makita nila, O Diyos, na kami nga ay iyong mga niligtas, kami ay iyong mga anak, Panginoon. Lord, patuloy ng dalangin na patuloy fill us with the Holy Spirit, Panginoon. Sapagkat sa ganang aming Panginoon ay hindi po namin magagawa ating mga bagay na ginagawa po sa amin. Kung kasama pa po namin, Panginoon, at sa tulong ng Banal Espiritu, God, Lord, we can do great things, Lord, for your name. Sake, Panginoon, sake ka po lahat ng inyong banal na mga. Lord, maraming salamat po, God, sa mga nandito. Lord, sa mga wala pang tamang relasyon sa iyo, Panginoon, we pray na mamusap ka po sa kanila, O God. Ilusin po sila, Diyos, sa tulong ng iyong Banal Espiritu. So that, Lord, they nakita po nila their hopelessness, yung need po nila na Savior. Wala iba kundi yung aming Panginoon Kristo, at they will come to Diyos in repentance and faith, and accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, at sila po ay panahanan ng Panginoon Espiritu. At kami, O Diyos, yung mga tinawag, Panginoon, pinapanahan ng Panginoon Espiritu, we pray, Lord, continue to help us, Panginoon, to do the things that you have commanded us in your witness, O Lord, na gaya ng sinabi mo sa amin. Lord, salamat po, God, sa iyong salita. Patuloy na nag-remind sa amin. Patuloy na nag-direct sa amin sa iyong Banal na Espiritu. Patuloy na nagpagabay sa pamumuno sa bawat isa. Lord, we commit to you. Ang bawat isa, O Diyos, may your will be done po sa aming buhay, at may your mighty works, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, sa buhay at sa bawat tinawag. Lord, salamat po muli sa hapon na ito. Puri ka po namin. Pinasasalamatan ito buhay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkabing po natin yung benediction. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great power. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time,